I admire your persistence, Mrs. Braganza. Alam mo ko hindi dahil dyan, hindi ko titignan tong ginawang offer ng asawa mo. I have a feeling na mas magiging fruitful tong usapan natin as compared to the one that I had with Mr. Braganza. Akala ko ba Nicolas na pangalan ng anak ko? Tapos ngayon, nag-aalala ka sa kaligtasan ko? Pwede bang pabayaan mo ko magpaliwanag? At sana naman, ambunan mo ko kahit na konting tiwala. Marami nang nangyari. Alam mo naman wala akong tiwala sa'yo eh. Alam mo yon, di ba? Alam mo rin na wala namang kasalanan si Armando. Pati ako. Kaya Luis, nakikiusap ako, kung meron kang iniisip na paghihigante, tigilan na natin to, nakakapagod na. Kaya nga gusto kong humingi ng kapatawaran sa'yo. Patawad? Pagkatapos mo lasunin ang utak ng anak ko? Hoy! Luis! Luis! Kailan yung wedding nyo? May date na ba kayo? Eh, kuya, naisip ko kasi na yung kaarawan ni Papa ang pinakamasayang okasyon taon-taon dun sa pilya. Eh, yun yung naisip kong wedding date namin. Hindi mo sisihin yung bata mo. Ibang klase ka rin, hayop ka eh. Ano? Hayop ka! Talaga. Imbis na mag-sorry ka dahil sa katangahan ng killer mo, kung sino-sino pa sinisisi mo. Kahit saan, kahit kailan, may tao o wala. Huwag na huwag mo kong tatawagin sa pangalan ko. Naiintindihan mo? Apparently, meron lumabas na bagong eyewitness sa krimen. At willing siya mag-testify. Good! Sino tong suspect na to? Si Damian Valiente. Damian, bilang ina ng lungsod ng San Rafael, nakikiusap ako sa'yo na sumuko ka na. At paano kung hindi siya sumuko? Kung ganon, nakahanda ako magbigay ng pabuya. 2 milyon sa makapaglalapit sa akin kay Damian Valiente. Chong, hindi niyo pa ba nabasa yung sa dyaryo? Wanted na kriminal lang ho kayo. Tol! Tol, tara! Gabay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Hindi ko rin naman alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Mahal na mahal kita. At maghihintay ako na mahalin mo ako. Isang sagot mo lang. Ako na yung pinakamaligayang lalaki sa buong mundo. Oh, Joel. Please, I will marry you. I love you. Ibig ko sabihin yan eh, pumapayag ka na maging campaign manager ko? Mabuhay si Miguel Magno! Mabuhay! Sino naman si Miguel Magno? Ni walang nakakakilala sa kanya. Sinasabi ko na nga ba eh, sana kaninang umaga na lang tayo bumoto. Eh, ano ba problema kung ngayon kayo bumoto? Dahil ayaw ko kayong makasabay. Miguel, lumabas na yung resulta ng eleksyon eh. Landslide si Trini sa maraming buro. Siya na ang bagong mayor ng San Rafael. Doña Trining, kung pumunta ho kayo rito para manggulo, kung pwede lang, wag na. I'm sorry, Miguel. Pero kailangan magmula sa araw na ito, Mayor Trining Braganza na ang itatawag mo sa akin. Baka bumalik na lang ako sa Maynila. Doon ko na lang hahanapin ang pwede kong gawin. Saka ayaw ko na rin dito. Papagod na ako sa bayang ito. Si Itay yun ah. Huli na tayo. Pero Don Luis, I said no. Nasaan si Nicolas? Don Luis, hinahanap na namin siya pero wala talaga eh. Nawawala ho yung kotse namin. Malamang tinangay niya. Sino ka? Gardo? Nangyari sa mukha mo, anak. Ba't nagkaganyan ang itsura mo? Sino may kagagawa nito? Itay, araw-araw ko dinadasal na magkikita tayo ulit. May sinunog nila yung mukha ko. Hindi pa sila nakontento. Siniguro pa nilang patay ako. Gardo ang pangalan niya at hindi Nicolas. Madaling salita. Anak ko na ngayon ang anak mo nawan. Nagyak ka talaga! Tama na! Na ikalawang buhay ko na ito. Iisa lang ang kalaban natin. At sa pagkakataong ito, sinisiguro ko ang tagumpay natin.
you. Good morning, Mama. Anong good morning? Last chance mo na sa akin ito. Kapag hindi mo pa naisarang stocks, ako mismo ang luluwas ng Maynila at makikipagbuno dyan sa Vallejo yan. Alam ko na yun eh. Ilan beses mo nang paulit-ulit sa akin yung pinaalala. At ngayon, kung naiinis ka dahil hindi bumalik kagabi si Don Luis, huwag mo nang naibuntod sa akin lahat ng init ng ulo mo. Hindi na ako bata para sigaw-sigawan mo. Wala kang utang na loob. Hanggat sa akin ang gagaling ang kinakain mo, kahit ilang beses kitang sampalin at pagtulakan, wala kang magagawa. Eh kung inaayos mo na kasi ang problema kay Vallejo, eh di wala kang problema sa akin. Tanga-tanga. I'm sorry. Don't be. Ngayon nakita man ako anong klaseng nanay ang meron ako. Makasama si Mayor! Mabuhay si Mayor Doña Trining Braganza! Mabuhay si Mayor Doña Trining Braganza! Mabuhay si Mayor Doña Trining Braganza! Mabuhay si Mayor! Mabuhay si Mayor! Mayor! Thank you, thank you. Mayor! 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 Thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Ang sweet naman ng aking mga constituents at sinalubong pa sa aking all. Bilang pangunang talumpati at bilang mayor, bilang donya ng isang asyenda, gusto kong ipaalam sa inyong lahat na tumanggap na ako ng mga investors na tutulong sa atin na makapagtayo ng proyekto dito sa San Rafael. Hanggat hindi ho tinatamaan ang aming mga kabuhayan dito, Mayor, pumapayag ho kami. Good! Good! Very good! Pabubuksan natin ang pier para sa mga gustong mga lakal. Open tayo. Diba? Naiintindihan ko yung gusto ninyong pagunlad. Pero hindi ba maapektan yung mga lupang sinasaka ng ilan? Yun ang kinabubuhay na nakakarami sa amin. Hindi pa namin napag-uusapan yan. Yan ang nakaschedule bukas. Yan ang meeting bukas. Sige, thank you, thank you. Inaasahan lang namin, Mayor, na magiging pantay ang kasunduan para sa lahat. Pantay, sure. Baka kasigurado kayo kasi si Vincent Lee at si Don Luis ang partner. So walang magiging problema. Okay? Silang ating mga investors. Gamitin ang anak ko sa paghihiganti mo. Wala sa kinalaman dito. Alam mo, sana ganyan kang katapang noon. Sana tinulungan mo kami nung kinakamkam ng mga Braganza ang kayamanan namin. Nung ipinasunog nila ang bahay ko. Damihan sana narinig mo ang hiyaw ng magina ko. Dalawang buhay, Damihan. Dalawang buhay ang natamay dahil sa'yo. Isa pa lang ang napapawi ko. Kulang ka pa ng isa. Pinilit yung salbahin ng pamilya mo sa bahay na nasusunog. Pinalaan niya ang mga to, kinausap niya. Pero hindi naman sila nakinig. Magdamag buong magdamag, binantayan niya. Sa kagustuhan niya maligtas sa pamilya mo, pinasok niya yung bahay na nasusunog. Nanghap niya yung usok hanggang sa magkasakit siya. Hanggang sa pagkamatay niya, dala-dala niya ang bunga ng kabuktutan ng ina niya. Naniniwala pa rin ako na merong kabutihang nakitira sa'yo.
Sana pakinggan mo itong pinapaliwanag ko. Huwag mong idamay ang anak ko. Luis, wala kang karapatang gamitin si Gardo sa paghihiganti mo sa mga Braganza o sa akin! Luis? Ata nagkamali ako. Paano kung babawiin ang galit na pinakawalan ko? Paano, Marta? Baka naman kasi isang sabi pala nung sekretary, binababa niya agad yung telepono. Teo, nag-i-email, nagte-text yung sekretarya mo. Pero sadyang busy lang si Mr. Vallejo. Yan ang sinasabi niya. Sabihin mo sa kanya, wala talaga siyang kwenta. Wala silbi ang mga sekretary na yan eh. Ako na lang mismo pupunta sa opisina ng Vallejo na yan. Hindi ka pwede pumunta ng ganyan kainit ang ulo mo, lalo kang wala makaklose sa deal. Wala akong pakialam. Basta malaman ko yung status ng proposal ko. Masyado na akong pinahihirapan ng taong yan eh. Teo, ikaw lang nag-iisip niyan. He knows what he is doing. And I'm afraid ikaw hindi. You tried your best, now let me help you. Ano sabi mo? Ako na makikipag-usap kay Mr. Vallejo. In fairness, beba, ang dami mga pwedeng bachelor sa party ng mom mo. Mga anak ng governors, anak ng mayors. Wala ka man lang natipuhan kahit isa dun. Wait, I just remembered. There's this one guy who kept staring at you the whole time. He looked rich, ha? Mukha ring mautak at saka guwapo. Marga, I don't need smart. I'm smart. I don't need rich. Mayaman kami. I don't need guwapo. Magaganda naman lahi namin. Wala kang kailangan. Alam mo, friend, at the rate you're going, mahihirapan ka talagang maghanap ng lalaki. Hindi naman sa ganun. Mahusay lang talaga ako maghintay. Matyaga lang ako maghintay. Yun na yun. Marga, do you believe in instinct? Alam mo yun, like, when you really believe in one person, when he says, like when he is what he really is, even if people say he's dead or something. Alam mo yun? Ayan ka na naman. Ang lalim-lalim na naman ang iniisip mo. Ano na naman ba yan, ha? Wala naman. I just think that my soulmate is still alive and he's out there. Babe, which one? Sa dinami-dami ng boylet mo, may namatay ba doon? Mali na nga, let's drink. Basta he's just there. Ano mo iniisip? Matagal na palang tinik yan, Damian na yan. I suggest you get rid of him. I know. I can't believe na hinahayaan mong manggulo ang Damian na yan sa'yo. Ang hihina naman ng mga tauhan mo. Ilang beses ko nang kinausap, ginawa ng paraan, pero talagang makulit, matigas ang ulo. Kung anong gagawin ko sa kanya. Panay na ang protesta sa akin sa City Hall. Yung nangyari nung huli, alam ko siyang may kagagawan. Then all the more you should get rid of him. Alam mo, isa siyang parang apoy. Mahirap na pag yung apoy na yan umabot sa City Hall. Mahirap nang pigilan. But Vincent, I do not know anymore. Hindi ako makakilos, lahat nakatingin sa akin. Lahat ng tao ko kilala nila. I don't want my name to be tainted. Lalo na ngayon. Don't worry, Trining. It won't. Lalo na kung tagalabas ang gagawa. Siguro naman, panahon na para makilala ako ng baluarte mo. That is, of course, kung okay lang sa'yo. But of course, may kasunduan tayo, di ba?
Panyero. Andito Good ka na evening, pala. Mayor. Pull up Dali. chair. Good evening. Pakitabi lang. Thank you. Peping, magpautos ka ng kape. So, what did I miss? Well, our mayor here has made her first order. Juan Damian Valiente, coming right up. Pero kailangan niya instant. Kailangan mangyari mamaya. Do we have enough cost para mabahala kay Damian? Actually, marami. Isa na. Gusto niyang makialam sa pagpasok mo ng investment dito. We can't have that, di ba? I mean, siyempre, kailangan proteksyon ng ko ang investment ko. Tama. Sa akin lang naman kasi, baka naman sa umpisa lang yan. Baka naman pwede pa natin siyang pakiusapan. Oh, di makiusap siya sa tinggang tatama sa kanya mamaya. Excuse me, Don Luis. Bakit? Huwag mo sabihin sa akin natatakot ka sa Damian na yan. Why all of a sudden change of heart? I hope nagbibiro ka, Mayor. Negosyante ang kaharap mo. Hindi isang maawaing tao. Ang sa akin lang gusto ko, malinis ang katransaksyon ko. Anyhow, have it your way. So, you agree? Paano makakabuti sa negosyo? Baluarte mo ito. Nag-aambag lang ako. Paano? Napag-usapan natin, ha? Sige, tuloy na ako. Sige, kada mo yan. Nalagay. Ingat sa akin. Sige pa. Roger, salamat. Noni. Damian, Oh, masyado nang malalim ang gabi. Baka pwedeng ipagpabukas mo na yung pagluwas mo sa Manila. Ay, siya nga pala. Mauna na kami. sige. Ingat kayo. Sige pa, ingat kayo. Sige, Roger. Sasamahan na kita, kada mo. Okay lang. Eh, kung pwede nga lang sana, kaso importante yung kakausapin ko. Kailangan ko lang makausap yung taong yun. Babalik na lang ako kapag tapos na yung mission ko. Huh? Dito ka na, Riston. Kaya ko lang sarili ko. Mag-iingat kayo. Sige ko, Kaka Damian. Mag-ingat po kayo. Salamat ulit, Noni, ha? Riston, ikaw na pala, ha? Sige. I'm sorry, Mr. Vallejo, pero maghapon ako nagtatry mag-set na appointment with you, but I was not given the chance. Hindi, ate, okay lang. Okay lang. Thank you. Mrs. Elaine Lee Braganza, sit down, please. I'm actually here to make a follow-up dun sa proposal na offer sa'yo ng husband ko regarding the Braganza group of companies. Your husband's offer is only one of the many regular things that I receive here in the Regalado Holdings. I didn't see anything spectacular about it, kaya nandyan lang sa spending tray. When we gave you that proposal, we mean business. That's why we expect results. If you like it, then let us know so we can immediately take the next step. And if you don't, tell us your reasons so we can all move on. Damian, Oh, Luis. Kung pipigilin mo ako na puntahan si Gardo, wag mo nang ituloy. maayos na siya sa pangangalaga ko. Damian, mag-uusap tayo. Ikaw, ako, si Gato. Pero sa tamang oras. Sa ngayon, mas makabubuting umuwi ka na para sa sarili mo kaligtasan. Ano? Kausap si Don Luis. Paano? O sige, si Damian. Yun ang tatargetin natin, ha? Huwag kang papalpak, ha? Asintahin mo mabuti.